magbabago ang kanyang pagmamahal. Di magbabago ang kanyang ay magmuli, dahil Jesus ay magmuli, sa Kanya ay magsilbi, at iyan ay ang luwalhati. Lahat ng nilalang ay magpuri sa Kanya, lahat ng nilalang sa Kanya ay sumamba, lahat ng nilalang matanda at bata, umawit at papurihan siya. Lahat ng nilalang sa Kanya ay sumamba, lahat ng nilalang matanda at bata, umawit at papurihan siya. Tayo ay magalay, magpuri at magpuri, lahat ng nilalang at may hilingan, sa Panginoon ay magdiwang na. Nilalang sa Kanya ay sumamba, lahat ng nilalang matanda at bata, umawit at papurihan siya. Tayo ay magalay, magpuri at magdulay, sa Panginoon ay magdiwang na. Purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Muli po, sama-sama na po tayong magpuri sa Kanya. Tayong mga mahal ng Panginoon, tayong mga kinaibigan ng Panginoon na dati hindi kaibigan, tayong tinanggap bilang anak na dati hindi anak, sapagkat tunay na mahal po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Umawit sa Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Lahat po tayo ay umindak sa Kanya sa oras nito. Papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. Halika na po kayo. Mahal tayo ng Panginoon, kaibigan, kapatid. Mahal ka na, Panginoon. Mahal ka na, Panginoon, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Mahal ka na, Panginoon. Mahal ka na, Panginoon, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Hindi tayo iiwan, yan ang pangako ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Pahayag natin, siya lang daan ng kaligtasan. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang daan. Katotohanan. Siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Mahal ka niyang tunay. Mahal ka niyang tunay. Mahal ka niyang tunay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
Sabihin po natin na mahal tayo ng Panginoon at lahat ng naniniwalang mahal siya ng Diyos. Siguraduhin lang po natin na nasusunod natin ang pinagagawa ng nagmamahal na Diyos sa atin pong lahat. Glory to God, glory to Christ Jesus. Muli po, sa oras na ito mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, ay sama-sama na po natin ipahayag ang katiyakan ng atin pong patutunguhan. Nawa po ay alam natin kung saan po tayo. Sa langit ba tayo? Sa buhay na walang hanggan? Sa piling ng Panginoon? Glory to God. Sa inihanda niya na ating matitirahan sa langit pong tahanan. Praise the Lord! Sapagkat sabi po sa ating pagsasalo sa umagang ito, sabi po dito sa Revelation chapter 6 verse 17, for, sabi nga po rito mga minamahal kong kapatid, for the great day of their wrath has come, and who can stand? So malinaw pong sinasabi ron mga minamahal kong kapatid, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng puot ng Diyos. At sino ang makatatagal? Glory to God. Hallelujah. Sino nga po ba ang makakatagal? Sinasabi ng Panginoon sa puot, sapagkat ang muling pagparito ng Panginoon ay parang humatol at dala-dala ang kanyang puot. At ang aking dalangin sa patuloy nating pagkain, pagsasalo-salo ng kanyang mga salita ay makita po sa buhay natin. May sa buhay po natin upang di tayo makasama sa puot ng Panginoon. Bagkos, makatagal po tayo sa presensya ng Panginoon sa kabila ng maraming suliraning pangyayari sa ating mga buhay. Di ka nais-nais, wala tayong dapat gawin, kundi ang manatili sa ating Panginoon. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin natin ang daan, hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang
Baka ang bukas ay di na darating. Bukas mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Praise the Lord. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag nang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Magpasya po tayo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling nilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Bukas mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Parapatin mo nga kami, O Diyos, na ang kaligtasan ito na daan inihahanda mo sa iyong mga pinapaging banal. Tinanggap mong maging anak. Higit sa lahat, Panginoon, na dati mong kaaway, ngayon na iyong kaibigan, Panginoon, at nabigyan ng pagkakataon napakadakila sa bawat isa. Hindi lamang kami na nagsasalo-salo, kundi ang mga nakaririnig pa at makaririnig pa sa mga tao sa paligid namin, sa lahat ng bansa, sa buong daigdig. Sapagkat ang pagmamahal mo ay hindi nagtatangi. Ang pagmamahal mo ay para sa lahat. At hayaan mo na matanggap po namin lahat ito, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kamag-anak namin, mga ipinagkatiwala mo, mga ipagkikilala mo pa po sa amin, Panginoon. Hayaan mong kaligtasan na ito ay mapasa amin ang buong Panginoon. Kaligtasan, hindi lamang sa pisikal, kasaganaan, hindi lamang sa mundong ito, kundi
aming makakapiling mo at magmamay-ari din lahat ng pagmamay-ari mo sa langit na tahanan sa piling ng Diyos Ama, mapagmahal at makapangyarihan. Sa umagang ito, puso namin, alay namin sa iyo, lisensya mo, ang patuloy na yumakap, Espiritu mong banal, ang siyang kumilos sa amin kong lahat sa umagang ito. Sa iyo, O Diyos, lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus at lahat ko ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Magandang umaga mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sapagkat ito ang araw ng kaligtasan mo. Kaligtasan ng katabi mo, kaligtasan ng pamilya mo, kaligtasan ng tahanan mo, kaligtasan ng lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga taong nakapaligid sa atin. Subalit bago ang lahat, saan nga ba tayo ililigtas ng Panginoon? Yun ay walang iba, kundi ang paparating na wrath of God or ang tinatawag na puot ng Diyos. Alam naman natin na ang huling pagparito ng Panginoon ay hindi na isang tagapagligtas, kundi isa ng tagapaghatol. At ang dala nga upang hatulan ang mga mahahatulan ay walang iba, kundi ang kanyang napakadakilang puot at sa sino mang kapupuotan ng Diyos. Sasabi nga, pinakakawawa na po sa lahat ng nilalang sa buong mundo. Makatarungan ang Diyos na malinaw pong sinasabi na kaganda ng kalooban ng Diyos sa mga awit, ang kabanatay 103, talatay 8. Ang Diyos ay mahabagin, kay ganda ng kalooban, kung magalit ay banayad, kung magmahal naman ay lubos-lubos. At hindi yan mapasisinungalingan ng pagmamahal ng Panginoon na hindi ko niya ipinagpapaliban. Every time na nagigising po tayo, andun ang pag-ibig ng Diyos. Pagbibigay ng pagkakataon na walang masayang sa ating paglilingkod, pagpapagal, mga ginagawa natin mapagdalo ng gawain, pakikinig sa gawain ito. Sa oras na ito, ang ating pamagat, how long? How long you can stand? How long we can stand in our faith? Sabi nga, in the times of troubles, persecution, in the times of testings and trials, in chaotic days na tinatawag, mga kapighatian, mga paghihirap, kasama na ang delikadong sitwasyon nito. Hanggang kailan katatagal? Parang tao lang yan na nagrireklamo na kapag nabibigyan ng mga ayuda, mga rasyon na galing sa ating leader ng bansa, na tatagal lang ba ang buhay natin para malampasan ang pandemya kapag may rasyon, kapag may ayuda? Paano kung wala ng rasyon at ayuda? Paano kung wala ng tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan? Tatagal ka pa ba? Then malinaw na sinabi, ang naghahangad ng kanyang sariling buhay ay siyang mawawalan nito. At sinabi naman ng Panginoon, at ang sino mang, sabi nga, nagtatakwil ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon, ay siya namang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hanggang kailan ka nga patatagal? Sabihin natin, kaya nating lampasan, kaya nating pagtagumpayan. For we believe naman
to all who overcome, God granted them to sit down in the grace of His throne. Binigyan ng pagkakataon o pinayagan ng Diyos na makaupo din sa luklukan ng awa. Dahil sinabi nga, how long we can stand, how long you can stand. Ngayon pa nga lang na ipagpapalit na natin ng Panginoon sa mga samot-sari nating mga dahilan. Ngayon pa nga lang nagagawa na natin ipagpalit ang Panginoon sa ating mga kaabalahan. Ngayon pa nga lang inuuna natin ang kapakanan ng ating kapwa kaysa sa Panginoon. Dapat kasi lagi natin inuuna ang Panginoon. Oo, iniutos ng Panginoon. Love our neighbor as we love ourselves. Love God above all. Dahil doon mo makikita na minamahal mo nga ang Panginoon kapag minamahal natin ang ating kapwa. Sinabi rin ng Panginoon na matuto tayong tumulong, mag-offer ng maaari nating maitulong sa ating kapwa. Pero, unahin muna natin ang Panginoon. Siya muna sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Amen? Now, brothers and sisters, kindly and I argue, sabi nga, namamanhikan po ako sa inyo, continue to share and to invite your friends, to tag your friends, to click heart and like, and also invite them to subscribe our YouTube channel po. Sapagkat uploaded na po ang lahat ng ating gawain, ang ating live streaming, updated na po siya na nai-upload. Tuwing matatapos tayo, inia-upload ko na po agad siya para po makalikom po tayo ng mga subscribers. Mga kaibigan po ninyo, marami kayong kaibigan na pwede ninyong i-request. I-message nyo po sila, personal message, na paki-subscribe naman itong ating YouTube channel and be blessed. Then, click button. Sabi nga, bell button. Para every time na nag-upload tayo, ay nanonotify po sila ng atin pong uploaded sa ating YouTube channel ng banal na gawain ng Panginoon. So brothers and sisters, balik po tayo. Sabi ng Panginoon, dumating na, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng puot ng Panginoon. Dumating na ang araw. Sapagkat alam naman natin ang revelation ay ang katuparan o ang pahayag ay katuparan ng mga sinabi ng ating Panginoon. At kung papansinin natin, dun po sa 7 last words saying ng Panginoon or 7 last saying ng Panginoong Jesus before He died or bago siya mamatay on the cross, what saying are you listen? Ano ba yung narinig natin na huling pananalita na sinabi ng Panginoon? Sabi niya, in you I commit my spirit. Bago siya malagutan ng hininga. At naganap na nangyari yon. At bago nga nangyari yon, nagawang panindigan ng Panginoong Hesus. Lahat ng kinaharap niya, lahat ng pinagdaanan niya na pasakit hirap, parusang hindi naman siya ang dapat tumanggap. Pero sinalo niya, alang-alang sa iyo, alang-alang sa atin lahat, sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Then, after He's saying the word, I commit my spirit, malaya
maluwag sa dibdib ang lahat ng nangyari na tinanggap niya sa kanyang buhay. Kaya naman, ang Panginoon o ang ating Ama na nasa langit ay pinayagan. Dahil after siyang mabuhay, diretso agad siya sa luklukan ng ating Amang nasa langit. At yun din ang ating pinaka-aasam. Yun din po ang ating pinaka-aasahan, my dear brothers and sisters. Tayo'y lumuklok sa luklukan ng awa. Dahil itong ang pahayag o aklat ng Revelation ay katuparan ng mga inihula, mga propesiya ng mga unang propeta. Dahil mismong sila ang nakakausap ng Diyos na si Yahweh. Mga lingkod, mga alagad sa unang panahon na sila ang nakatanggap ng mga kapahayagan. Alam naman po natin na kahit noon ito nangyari, ay mangyayari pa rin po ito sa kasalukuyan at sa darating. Sapagkat ang Hebrew chapter 13 verse 8, ang Diyos noon ay Diyos ngayon at ang Diyos ngayon ay panghabang panahon. Ibig sabihin, Diyos pa rin sa darating. Mga darating pa na pwede pa nating maranasan, mga pasakit, mga hirap, mga problema, suliranin, kabiguan, pangulila, kagutuman, kahirapan. Pero sinabi ng Panginoon, alam niyo po ba? Sa Romans chapter 8 verse 35, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Mismo, ang kagutuman ay hindi pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang kahirapan ay hindi pwedeng magpahiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Ang pandemya ay hindi pwedeng magpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At sinabi rin po, maging ang kamatayan ay hindi rin makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kung mamatay man tayo, hindi pa yon ang katapusan ng buhay, kundi ang kamatayan nga ng tao ay sinasabing pagpapatuloy ng buhay. At sino nga ba magpapatuloy ang buhay kahit mamatay? Yung mga tao nakatayo o nakatagal ng mahabang panahon sa paninindigan sa kanyang pananampalataya. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko maunawaan yung sinasabi ng Panginoon, be still and I will be your God. And know that you are God. Inaawit natin yan. I will be still, know you are God. Hindi ko mo sinabi ng Panginoon na manatili ka lang, ay wala ka nagtatrabahuin habang naghihintay tayo ng tulong ng Panginoon. Kasi marami sa atin, sasabihin, they still in the Lord, but they do or ginagawa nila not the will of God, but their own will. Kalooban nila ang sinusunod nila. Pag sinabi, be still, manatili ka. Remain silent. Manahimik tayo. Then marami sa atin, oo, nasa Panginoon. They still in the Lord. But, balikan natin ang mga unang tao, ang mga Israelites, ating mga ninuno. Sinabi na ng Panginoon, remain in Him. Be silent. Manahimik lang kayo. At ako ang Diyos na magliligtas sa inyo. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Patuloy na nag-iingay, patuloy na nagtutungayaw, patuloy na kanya-kanya ng mga kuro-kuro, patuloy na kanya-kanyang pagyayabang, patuloy na kanyang pagmamalaki, patuloy na panunumbat sa Diyos ang kanilang ginawa, at yan ay walang pagkakaiba sa kasalukuyan na ganyan pa rin po tayo as long
na hindi tayo nagsasabuhay ng salita ng Panginoon, ay maiitulad pa rin po tayo sa mga Israelitang reklamador. Pero kahit ganun ang mga Israelita, God remained faithful. Sabi nga po in 2 Timothy chapter 2 verse 12, He remained faithful even we are faithless. Kahit daw hindi po tayo nagtatapat, nanatili ang pagtatapat ng ating Panginoon. Amen. Now, ang katanungan, how long you can stand, hanggang kailan ka tatagal in your faith to God kapag nananagana lang ba? Because hindi maiiwasan ang mga parating at darating pang mga kagaya ng pandemya. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga thunderstorm, mga tinatawag na malalaking pagbaha, mga tinatawag na mga malalaking kaguluhan, sapagkat kasama naman yan sa propesya for dumating na yung pagkakataon na sinasabi nga nakikita natin ang mga palatandaan, mga signs and wonders that the Lord Jesus coming is very, very near. Napakalapit na. At yun nga pong napakalapit na pagdating ng Panginoon ay dala-dala ang puot bilang hatol sa mga mahahatulan ng kaparusahan at dala rin ang gantimpala sa mga karapat-dapat gantimpalaan. Hatol ng kaparusahan, buhay, na sinasabing magpapatuloy pa rin ang buhay kahit namatay na, pero sa kaparusahan naman masasadlak at yung tinutukoy na impyerno. At magpapatuloy ang buhay sa mga namatay na naging matuwid at tumagal na nanindigan sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Being faithful ay tatanggap naman ng kanya-kanyang karampatan, gantimpala, and which is the eternal life, or ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Look at what and who you are today. Sa mga nakalipas na araw, balikan natin who we are. Amen. Who we are and what kind of redeemed we are. Anong klaseng iniligtas tayo? Anong uring tao na iniligtas tayo ng Panginoon? Mga laging nagdadahilan. Mga laging may kaabalahan. Mga laging nagtutungayaw. Mga laging kahit pa nagpaalam pa tayo kung kani-kanino, siyempre, kahit kay Pastor kayo may magpaalam. Yan. Kahit pa sabihin mong nagtuturo kasi ako. Kahit pa sabihin may trabaho kasi ako. But, anong klase ka na ngayon na iniligtas ng Diyos? Noon pa man. Kagaya na pag-aralan natin nakaraan, nasa na yung init? Nasa na ang dati mong alab sa Panginoon? Ang dami mo nang na-missed. Ang dami mo nang na-neglect. Ang dami mo nang napabayaan. Ang dami mo nang tinalikuran na mga dating ginagawa mo noon nung una ka pang nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sinasabing hanggang kailan ka makatatagal, hindi tayo pwedeng abutan ng Panginoon na tayo lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig. Maligamgam. Amen po ba? Dati kumakain ka habang may gawain. Talagang may video-video ka pa. Dati taas-taas kamay mo.
Dati, walang pakialam kung sinong nakapaligid sa atin kapag tayo nagsasasayaw, nag-iindakan. But kamusta naman tayo ngayon? Hindi kasi tayo pwede abutan ng Panginoon na lagi na lang may dahilan. Then baka pagdating ng Panginoon, sa hindi natin inaasahan, imbis na gantimpala, ang matanggap natin ay baka hatol ang makamit po natin. Hindi na tayo pwedeng magdahilan sa oras na ang Panginoon ay dumating na, nadala na ang gantimpala at dala na rin ang hatol. Sasabihin, pasensya na po, Panginoon. Pasensya na po, Lord. Marami po kasi akong inaasikaso. Amen po ba? Ulitin ko, He knows yun talagang kadahi-dahilan. Alam yun ng Panginoon eh. Amen? Minsan sa pagbibigay naman natin ng tulong, para lang huwag tayong lumabas na kahiya-hiya sa tao, magagawa natin yan na ipagpalit ang Panginoon. Dahil nahihiya tayong tanggihan ng tao. Yes, ang motibo natin makatulong. But, ipinagpalit mo ang oras para sa Panginoon, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Di natin pwedeng sabihin, Lord, tinulungan ko naman yung kapwa ko eh. Lord, nag-offer lang ako ng tulong sa kapwa ko. Lord, kasi may trabaho ako. Yes! Saan galing ang trabaho mo? Saan galing ang mga idinadahilan mo? Hindi ba sa Panginoon? Lahat ng idinadahilan natin galing sa Panginoon. Pati asawa mong galing sa Panginoon. Hiningi mo yan. Pero ngayon, inuuna mo na rin ang asawa mo kaysa sa Panginoon. Idinadahilan mo na rin ang asawa mo. Amen? Lord, may sakit ako. Bakit ka nagkasakit? Pinabayaan mo ang sarili at kaugnayan mo sa Panginoon. Kaya ka nagkasakit. Lord, kasi, puro kasi tayo, pero, puro tayo dahilan. Hindi na tayo pwede magdahilan kasi pagdating ng Panginoon, kapag nandyan na siya, wala nang pagdadahilan. Dahil sa pagdating niya, paghatol na lang sa hahatulan at gantimpala na lang sa gagantimpalaan. Maiwan ang maiiwan, makasama ang makakasama. Sige. Diyan tayo sa ating mga dahilan. Paano? Ganyan tayo pinagmamalasakitan ng Diyos ng mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabi nga ng Isaiah chapter 7 verse 9b, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. What Isaiah means for you, for us. Ano ang pakahulugan ni Isaiah sa pananalitang ito? If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Because when we say stand, paninindigan na hindi mo kayang ipagpalit ang Panginoon sa bawat desisyon, dapat si Lord pa rin palagi. Sa bawat lakad, si Lord pa rin palagi. Sa bawat pakikisama sa tao, si Lord pa rin palagi. Yun ang tinatawag na paninindigan, unshakable faith, hindi mo siya ipagpapalit. Kahit pa napaka-importante ng lakad natin. Then alam ng Diyos ang mga bagay na dapat na sige, unahin mo muna yan. Alam yun ng Panginoon. At makikita natin yun. Mararamdaman, may kagaanan ang lahat ng ating desisyon, mga lakad, mga kaabalahan, at mga gagawin at gagawin at gagawin at gagawin pa sa buhay nito. Always remember that God is a God of order. Diyos siya ng kaayusan. Amen? Praise the Lord. So,
You cannot stand at all. Kung sinabi mo, I stand firm in the faith. In John 14 verse 6, John chapter 17 verse 17, Jesus is truth and His word is truth. Our God is truth and your word is truth. Hindi mapasisinungalingan ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo nasasaktan ni laging katotohanan ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Amen. So malinaw din sinabi po sa John chapter 14 verses, I am the way. Ibig sabihin siya lang ang daan, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating daan, ng sarili nating kapamaraanan. Kinakailangan walk in His statutes or yung tinatawag na paglakad sa pamantayan na hinahanap ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Walk in His ways. Walk in His truth. Because when we walk in truth and His ways, the life from God we can achieve. And the life that God intended to give us is the eternal life. Amen. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, stand firm in the faith. Because the God who called us is faithful. Kapag Diyos ang tumawag sa atin, huwag ka na mag-alinlangan because He is faithful. Sumunod agad tayo. Gawin agad natin. Although naririnig nyo lang ito kay pastor or nababasa nyo a written word and sabi nga, amen, spoken word, written word, the same. Because the word that we heard, that we learned, is according to the riches and glory of our Lord. And this is the word of God na mayaman sa lahat ng bagay. Amen? Glory to God. Isaiah chapter 40 verse 8. Always remember that our life is like the grass withered in the, sabi nga, and the flowers fall. But the word of our God stands forever. Kapag kasi ang tao ay nananangan lagi sa kanyang mga desisyon, mga plano, mga lakad sa buhay, na yun ang lagi niyang inuuna, nakakalimutan niya na ang buhay natin ay parang damo, nalalagas, nalalanta, mga bulaklak, nalalagas. Lahat ng yan, mga kulay ay kumukupas. But the word of God stands forever. Mananatili. Amen po ba? Glory to God. I love you all, brothers and sisters. That's why mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sikapin po natin na makatayo tayo ng matagal kahit maraming pinagdadaanan by means of doing what the will of God. Remain faithful. Yan ang naisin ng Panginoon. And as we remain faithful, we continue to set in Colossians chapter 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earth. Dahil malinaw na sinabi, dumating na ang dakilang araw ng pagbuhos ng puot ng Diyos at sino ang makatatagal. Kung inaari mong parang kinapopuotan na ng Diyos ang buong daigdig, so wala tayong dapat gawin to stand firm in the faith. As we stand in the faith to God, remain faithful to Him. At makakaasa po tayo na tayo papapasukin na malayang-malaya sa buhay na hantong sa langit at ito'y ang buhay na walang hanggan. Kamusta na po ang iyong pakikinig? Pagpalat na busog nawa kayo lahat
Sister Raquel Nuque Santos Nuque ng Candelaria, Sister Victorina Angeles ng Dubai, Brother Richard Mendoza, Sister Alma Tatel, Sister Perlita Lindico Bueno Octavio, Sister Ichi Agustan, sila Teofel Bondok ng Pampanga, Santa Ana and family, Sister Tess Maranan and family. Ganun din sa pamilya nila Sister Uma Tolentino ng Lipa City, Batangas, Sister Nora Tolentino, Sister Melanie Metica ng San Pablo, Pastora Fe Andal Artiliaga at buong pamilya, San Pablo City, Sister Malu and Zoe, Brother Renato Andal from Canada, at sa pamilya ni Sister Michelle and Brother Mark de Los Santos, at ganun din kay Brother Mark Ivan Silang, Brother Christian Bondok from Qatar, Brother Melvin from Cambodia and family, from Lucena City, pamilya ni Ate Nina de Mesa, at ang mga Belarmino family nila Ate Gina, Merlinda Castillo, Erlinda Tolentino and family, kay Sister Jessa M. Reputar at Brother Jerby Dugan Trilliana, Brother Eric Oliveros Pinsa, Brother Rolando Gambito Abalaho ng Pasig City, ganun din sa aking asawa Lucy Benaventura from Mandaluyong at sa buong pamilya, mga apo, mga manugang, mga anak, mga balae, at ganun din sa pamilya Sister Nela Nonoso, Maring Perebong Malinag and family, Maring Alin Artiliaga and family, Sister Jean Ontiveros and family, Ontiveros family, Brother Leo, Sister Joy, Sister Mary San Juan, Jordan Serodor, Brother Chris Aquino, Pastor Edwin Baal, ganun din ating mga kapatid, Brother Sherwin de Mesa, happy birthday to you, Brother Sherwin de Mesa. Ganun din, happy birthday kay Paring Pastor Ramil Oliverio, Sister Marilyn Gamba, happy birthday. God bless po to all of you, brothers and sisters. Nawa po tayo ay kasama sa langit na tahanan. Hallelujah, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Palain po kayo mga minamahal mong kapatid, Maring Maricar Kakay Artiliaga, buong pamilya, Mami Eli, Brother Crisanto, Sister Marta Artiliaga, kaya Brother Ian, kaya Doktora Kayan, kaya Mariel, kaya Brother Alo, kaya glory to God sa pamilya ng ating mga kapatid, Sister Winnie Patual, Sister Ellen Mayuga Pahardo, mga taga Lucena City, kila Sister Amor Mia, kila Merikel Dialola ng Switzerland, at sa buong pong pamilya, Sister Amor Mia, buong pamilya ni Sister Camin Yeba, kay Mikey Rai, ganun din, kila Brother Reynaldo Tolentino Alcantara, ganun din sa buong pamilya ng sa Forteza ng Orlando, Florida, USA, Sister Lourdes Baby Reyes ng Fairbanks, Alaska, Costa Mesa, California, Arizona, USA, mga taga Germany, mga taga Japan, mga taga UK, London, Italy, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Canada, ganun din sa Saudi Arabia, Qatar, UAE, Dubai. Yes, Lord. Dalangin ko ng bawat isa nanonood, nakikiisa ngayon, ay patuloy na
makapagnilay at maisip-isipin kung saan kami matutungo, kung ang buhay namin ay sa iba talaga, Panginoon. Lumalakad ba talaga kami? Kami ba'y makatatagal sa paninindigan sa iyo, Panginoon? Yan ang nais mo, to remain faithful in you, O God, to be still in your name, Lord God. Yun ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling nilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling nilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Sister Catalina Lapo, Sister Christina Malyari, Sinaida Pangan Pato, Grace Pardos de los Santos, Brother August Manara, kaya Sister Raquel, praise the Lord, kaya Ansay Cobondo, Sister Annalyn Sanchez, and Brother Albert Sanchez, ganun din kay Brother Vic Vicente, Bong Vicente. God bless po sa inyong lahat. Nawa po sa Diyos lamang nakadugtong palagi, at ang pamumuhay natin ay lagi nasa kaligtasan lamang sa Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling nilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Pagpalain po kayong lahat, mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya manatili lang tayo sa Kanya, sapagkat walang pababayaan ng Panginoon na sa Kanya ay nananatili nagtatapat na magsusumikap makasunod sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong papurit pagsamba. Tanggapin mo ang papuri, parangal, pagdakila. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say, Amen. Glory to God. God bless po sa lahat ng aming mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, kapitbahay, lahat ng ang face ng people of Santa Cruz, Laguna. I am from Santa Cruz, Laguna, and all provinces, all nations, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagpalain po kayo at mabuhay po tayo lagi sa presensya ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. To God be the glory. Paalam po ngayon, loobin ng Diyos. Kita-kita po ulit tayo sa araw ng bukas. God bless us all.